na pambayan, walang personalan. Pag-usapan natin itong mga nangyayari sa ating karagatan. Oo, yung mga sunod-sunod na trahedya, 'di ba? Ano ba ang ano natin? Lalo na ngayon yung Pati yung pahayag, mga statement. Pahayag rather nitong Kanya-kanyang Chinese embassy, 'di ba? Laban sa ating mga opisyal. Political maneuverings. Dito daw makikita ko sino ang maka-China at Foreign, mga Pilipinas. Mga politiko natin. Oo, laban-laban na. Sige. Attorney J. Batungbakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney Batungbakal, Igan at Connie, good morning! Good morning Hi, po. good morning, Igan at Tony at sa lahat po nakikinig. Magandang umaga po. Bakit parang agresibo ang China sa mga kanilang statement, pati yung ating tagapagsalita sa West Philippine Sea? Sila yung inaapi. Bukod sa dagat, eto na, personalan World War na. na. Bagamat tinulungan nila yung ilang nawawalang Pilipino, di ba? Oo, Which is, yes. yan ay usapan sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. In general, sa foreign policy natin, nadadamay na, Tony Batungbakal. Opo, nakikita naman natin, no? Parang mainit itong embassy na to, which is nakakalungkot din because... Kabago-bago lang niya. Bago lang siya. Oo. Tapos, ang trabaho niya, talaga dapat ay mapaganda yung relasyon ng Pilipinas at China, no? Sa kabila ng lahat ng hidwaan nitong nakaraang taon. Opo. Pero sa imbis nun, parang lalo pa siyang nangaaway at nanggagalit at nambubuli, no? At actually, may rason din yung mga obserbasyon din ng iba na parang nangihimasok na talaga siya sa domestic affairs, sa domestic politics, no? Kasi Okay. ngayon lang ako nakakita ng yung ambassador nakikipag-batbatan sa mga senador, sa mga appointed officials. Oo nga. Usually dapat ang kausap lang nila ay yung foreign affairs. Kasi DFA. nga, diplomat siya. Yes, No? oo. Nawala yung Pangalawa, diplomacy. bilang diplomat, dapat nakikipagkaibigan siya actually. Hindi yung ganyang naghahanap ng away. Baka may utos. Maaari po, tingin ko, kasi nga, medyo napaka-insecure nila ngayon, ng China ngayon, dahil alam nila na, kumbaga walang naniniwala sa kanila, walang talagang pumapanig sa kanila pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Okay. No? Lalo na dito sa buong rehiyon, kahit ba tumatahimik yung mga ibang bansa, alam nila na hindi talaga fully in their favor ang mga opinion at posisyon talaga ng mga bansang nakapaligid sa kanila. No? So dahil doon, insecure siya, lalo na tang Pilipinas, no? Kumbaga tayo yung kahit mas maliit tayo, kahit mas mahina tayo, kumbaga na yung ekonomiya natin mas maliit, yung ating population mas maliit, no? Nangangahas tayo na tumindig, no? At Yes. humarap sa kanila, no? Ayaw talaga nila yun No, yung kung malakas sila at mayaman sila, hindi sila kumbaga kinatatakutan ng Yes. mas maliit na Kaya bansa. nga po, No? Kaya ayaw nila yung kailangan nilang paluhurin, bale. Yung Ang nakakalungkot at talagang nakakabahala, Attorney J, yung bang ang nagtatanggol kapwa Pilipino pa nga Hindi ba? Para may yun mga din, no? apologists sila dito, 'di ba? Na para bang sila yung nariringgan natin na dapat ganito. Yung bang rhetorics ng China, ay nako, naririnig natin sa mga bibig ng kapwa Pinoy natin. Opo, totoo po yun. Parang lumalabas yung tunay, no? Na Agenda. kung sino sila pumapanig, no? Nakakalungkot talaga yon. Kasi kung talagang fair sila, dapat medyo, kumbaga, impartial din dapat yung positioning mo. Kunwari, dapat all parties should stop muna, ceasefire muna, palabig muna tayo ng ulo. Kasi ganun yung ginagawa, di ba, ng mga, pag may dalawang nag-aaway, gusto mo, kahit ano ka doon, papasok ka doon, sabihin mo both sides, medyo, kalma muna, no? Pero hindi yung ganyang, hindi ganyan yung kabila Oo, ang masakit pinapasweldo natin sila ng pera natin Opo. Di ba? Tapos ang papanigan nila, dayuhan. Kaya nung last year, isa rin ako nagsasabi, ang hirap naman itong yung mga retiradong nagpe-pensyon sa gobyerno, siya yung mga aktibong gustong magpabagsak sa gobyerno. Parang hindi naman tama yun, no? So in this case, parang ganun na, no? I mean, these people, these are representatives of the people. They are elected by us. No, they should reflect our voices, our opinions. Interest pa rin natin. Our interests. So, at kahit na gusto nilang medyo magpahinahon, no? Pag medyo tapusin muna yung away dahil
kaumpisa lang ng taon, marami sigurong pwede pagawa yan. Oo. Pero at least, no, dapat hindi yung ganyang kakampihan mo yung kabila. Parang hindi tama yon. Hindi yung nasa interest ng Pilipino. Ang nasa Lalo na mga kung tuloy politiko. na interest ng Pilipino hinahanap nila, dapat at the very least, sila yung calm voice bale. Peacemaker, calm no? voice of reason. Oo. Peacemaker sila Nakakahiya dapat. din kasi Oo, peacemaker. nakakahiya dahil mismong ilang mga politiko nariringgan din natin, 'di ba, ng rhetorics ng China. Tapos ang nakakahiya din doon, 'di ba, kumbaga nakikita mo solid ang Chinese government. Ang panawagan kasi maaaring ng ilang politiko is parang mas pabor sa Pilipinas kung makikipagkaibigan tayo. Yun Ang ang gusto ng problema, China. hindi yun ang ginagawa nila sa West Philippine Sea, Atty. Batong Bakal. Opo. Okay lang ako sa pakikipagkaibigan, Diba? pero hindi yung pakikipagkaibigan na Oo. dahil pinilit ka, na Oo. dahil trineten ka, di ba? Oo. Dapat yung kusang pakikipagkaibigan at sincero, hindi yung parang pinagsasamantalahan ka Mm, o kaya pinipilit ka. Okay. Yun ang mahirap doon. Kasi sinasabi nilang dapat daw makipag-usap, pero at the same time parang nakatutok pa rin na baril dahil pinipiga ka pa rin, lalo Yes. sa West Philippine Sea. Paano ka ba naman makikipag-usap ng maayos Okay. yan? Yun nga Meron sinasabi lang- ko kay partner kanina, 'di ba? Oo. Iba yung sinasabi ng China Sa sa ginagawa. ginagawa nila, 'di ba? Okay. Again, Opo. Mare, masundan ko lang yan, Atty. Jay. Kanina, binalita namin, may isang gold mining. May dalawang Chinese na nahuli. Sabi ko, Illegal nakabantay yun. tayo illegal. Nakabantay tayo sa West Philippine Sea. Pero sila, kung di mayor dito, yun, involved sa Yun na minahan ng nga. ginto. Nakakapasok sila ng... Bigla lang tayo Mga magugulat, politiko rin ang nagbibigay Atty. ng- Batong Bakal. Opo. Totoo po yan. Actually, matagal na rin naming alam yan na nakikita namin na especially pagdating sa issue ng mining, Mhm. Yes, ang go ahead. ang daming mga reklamo from the ground na mga Chinese mining company itong gumagawa nitong mga illegal mining. No? Okay. Mhm. Mga hindi sila responsable, sila yung gumagawa ng mga pollution at kung ano nung kasiraan ng kapaligiran. No? Oo nga. Hindi sila sumusunod sa batas. Tapos yung mga mineral talagang Nakukuha nila palabas. nakukuha nila, dinadala lang nila sa China. Hindi man lang tayo nakikinabang kahit tamang presyo man lang. No? Correct. Yes. And actually, alam din ito ng Chamber of Mines. Yeah. No? Oo. Dati may mga nakausap ako. Pero ang isang hinaing nila yung mga company na sumusunod sa batas, mga company na nagsasagawa nitong mga required na mga community outreach, yung corporate social responsibility, Mhm. napapansin nila itong mga kumbaga mga pinakamalaking smuggler nandyan din, no? Oo. Nag-ooperate pa rin, no? At na may tinuro silang isang entity na yun nga China-based, no, na mayroon pa nga daw mga malalaking opisina dito sa syudad, no? Mm. Na sila yung gumagawa nung kinasisira ng buong industriya. No? Yan. Ano So, problema? yan. ano aksyon ng gobyerno? Sila din- Ano aksyon Yung ng mga gobyerno natin? Partner, madugtungan ko lang yung sinabi. Parang ang nangyayari kasi mga politiko din ang nakikisabay-sabay dyan May sa mga sangkot ba ganyan eh. sa impormasyon mo? Opo, meron po. Marami. Lalo na sa lokal, no? Mhm. Kasi Tinutulungan sa unfortunately, eleksyon. nakita natin yung pinakamasahol na example Pera. na yung kay Alice Go, no? Tama. Pero marami pang yung mga tipong kumbaga nakasandal sila sa mga Chinese businesses, Chinese money, ganon, na may connection dito sa People's Republic, no? Mm. Hindi ko minamasama yung mga ating mga Chinoy na matagal na talaga ditong salta, no? At sila, paniwala ko talaga, ang identification nila sa sarili nila ay Pilipino, pero nahihirapan din sila dahil naiipit sila, no? Dahil dito sa on one hand yung pambubuli ng kabila at minsan rin sila parang medyo tinatakot din sila na baka may mangyari sa mga businesses nila doon Ay, oo. sa China. Oo. Naiipit sila between them and syempre yung mga taong bayan na nagagalit naman, no? So hirap din silang pumosisyon. Okay. Siguro mga impormasyon na yan padala natin sa tanggapan ni na Senador Marcoleta at Padilla. Baka maiba yung kanilang pananaw sa China. Hindi, di ba? Well, Senador sila. Marami silang Baka may nababanggit mga na hindi misinformation sila, di ba? Kailangan mabalanse rin yung pananaw nila. Diba? Yun pala. Alam ko sabing dapat balance it pero Ayun na nga. Ito attorney. titis patitis. Malapit na naman. Pinag-uusapan na ngayon pang 2026 pa lang yung 2028 elections. Ang sinasabi nila
kumakalat, umuulan, bumabaha ng China money sa mga politiko? Paano ba lalabanan Hindi yun? nakataka yun. Maaari po talaga yun. No? Hindi, ibig sabihin ko, paano lalabanan natin yung ganong klase ng pera? Nabanggit na nga ni Atty. si Opo. Alice Guo eh. Yun Oh, eh. yun na yun, oo. Opo. Yun nga eh. Kaya Hanggang election maganda eh. rin na pinapaalam natin sa taong bayan kung ano talaga nangyari. Kung malaman nilang talagang ginagawa yan, no? Baka naman matauhan sila na wag pa namang magpabili. Oo. Diba? Yun. Yun Ang lang hirap. talaga. Eh baka... May kapalit yan eh. Baka diba? naniniwala sila sa kapalit yan. At, ano, buy kala Filipino. nila Buy... yung 500 o 1,000 pesos na yun eh. Ay, Dahil Iba yung kinabukasan eh, milyon-milyon na kukunin sa kanila. Baka Opo. kala nila yung ginagawa nila eh, sinusuporta ng Filipino first, buy Filipino. hindi. no to vote Atty. buying. Batong Bakal, maraming salamat sa oras. Okay, Ingat bye-bye ka. po. Thank Salamat, you. mabuhay ka po. Yeah, salamat po. Magandang umaga. Atty. J. Batong Bakal, Director, UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Kaibigan lang. Hilingan, walang pinopro.